Pag na-reject ka naman, huwag kang panghinaan ng loob or huwag mong hayaan na na ma-negative ka kasi may tumanggis sa tulong mo. Hindi niya grinab yung opportunity na binibigay mo, na help na binibigay mo, parang wala na, parang hindi kayo naging magkakilala or hindi kayo naging magkaibigan. Hindi, wag ganun. Kung nga lang, pinabaliwala ng iba, or ang iba may gustong ganito ganyan, nire-reject na lang yung mga opportunity na dumadaan sa kanila. So, hello! What's up guys? Bale, ngayon naglalakad ako. Pero good morning pala, panibagong araw at panibagong opportunity na naman ngayong araw. Bale, ngayon hanap ko talaga ako ng place. And doon natin pag-usapan yung gusto kong i-share sa inyo. So, eto na tayo guys sa place. Nature. Dito ako mas napili kasi kunti lang mga dumadaan na tao, tapos tahimik pa. And maliwalas. Yeah, boy. So, ang pag-uusapan natin ngayon, yung nasabi ko, may gusto akong i-share sa inyo na tungkol naman to sa success. Gusto naman natin lahat, 'di ba? Na maging successful. And kapag sinabing successful, ang mga naisip natin, uy, mayaman, maraming pera, maraming ari-arian, at mga sasakyan. Pero lahat ng yun, mga bagay na yun, is parang katas na lang yun ng hirap pagiging successful. Pero hindi naman talaga yung nasusukat dun ang pagiging successful, guys. Sa mga successful na tao is meron na sila nun kasi nga parang yun na lang yung bunga ng mga pinaghirapan nila. So guys, ito nga, para sa akin, kung gusto mo maging successful, dapat alam mo tong tatlong to. Ano tong mga tatlong to? Uy, hindi pa ako kasal, baka isipin nyo, wala pa akong jowa. Pero itong tatlong to. Una, dapat alamin mo kung ano ang dapat mong aralin, ano ang dapat mong alamin, at ano ang dapat mong gawin. Sa una, ano ang dapat mong aralin? Bali, hindi yan yung sa schools na mag-aaral na pero parang ganun. What? Bro, what? Kasi ang aaralin mo dito ay ang skills mo. Mas papataasin mo ang skills mo. Like, kung marunong ka sa editing, go! Kung marunong ka magluto, go! Palakasin mo ang lahat ng skills mo. Kasi kapag meron ka ng skills, magkakaroon ka na ng confidence. At pag nagkaroon ka ng confidence, bubukas ang maraming opportunity sa'yo. Yeah, boy. Dating maraming opportunity sa'yo. At kapag dumating maraming opportunity sa'yo, dun pa lang magsisimula. Simula pa lang tungo sa successful na hinahangad mo. Legit. Kaya ang una dapat skills. Tulad ng kunwari, gusto mo ng business. Hey! 320,000 naira belongs to me. I'm rich. Like clothing store. Pero wala kang skills. Sa tingin mo, anong mangyayari? Wala kang skills sa pagbebenta, wala kang skills sa pagkakausap ng mga customer. Anong mangyayari sa negosyo? Di pa malulugi. Oo, wala. Kaya ang kailangan mo muna pag-aralan is kung paano ma-handle ang business na yun. Skills, yan. Pangalawa, dapat mong alamin. Dapat mong alamin kung ano ang needs ng ibang tao. Kung ano ang problema ng ibang tao. Uy, boss! Marami ko na ang problema, tapos problemahin ko pa yan.
Ganun talaga. Sorry sa boses ko ah. Medyo pause pa. Pero ganun talaga. Yan sa mga successful na tao ah. Kahit marami silang problema, mas pinipili nila na alamin ang problema ng iba at solusyonan ito. Maging problem solver. Ganun. Sa pag-aalam mo ng mga needs nila, ng mga problema nila, dun mo kung anong solusyon nila. Una, meron ka ng skills, di ba? Meron ka ng skills. So, yun nga, dapat alamin mo kung anong mga needs nila. Init naman dito. Pero okay lang kasi, yun nga, para ano din naman, sunlight, ganon. Healthy din naman sa katawan. Pero yun nga, mabalik tayo. Alamin mo dapat mga needs ng ibang tao. Kasi, kumbaga, kung sa negosyo na naman ha, ano ko naman sa negosyo. Yung kunwari, sa isang lugar, kailangan nila ang tubig, pagkain. Tapos, di mo alam na yung palang kailangan nila. May negosyo kang gustong ipatayo doon. Yeah, boy. Nagpatayo ka ng clothing store, damitan. Sa tingin mo may mga bibili kaya? Sa tingin mo may mga engganyo kaya hindi naman nila yung kailangan. Mas kailangan nila is supermarket or sari-sari store, grocery store. Tapos nagpatayo ka ng damitan kasi gusto mo. Kasi yun yung plano mong business talaga. Hindi. Kung magpaplano ka ng business, dapat alamin mo muna kung anong needs ng tao. 'Di ba? Sa una, meron ka ng skills. Yun nga, pangalawa, dahil meron ka ng skills, mas madali na sa'yong gawin at resolbahin yung mga pangangailangan ng iba, yung mga need ng iba. Yan, kaya dapat una muna talaga sarili ang palakasin, skills, aralin. Pangalawa, mga needs ng tao, alamin para masolve ito at isolve ito. Pangatlo, ano yung dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin is maging problem solver ka. Learn to help others. Pero sa pagtutulong ng needs ng tao, 'di ba? Sa una, meron ka ng skills. Yun nga, pangalawa, dahil meron ka ng skills, mas madali na sa iyong gawin at resolbahin yung mga pangangailangan ng iba, yung mga need ng iba. Oh my god! Because oh my god! Sa lahat ng tao, meron talaga dyan hindi tatanggapin ang tulong mo. Meron talaga dyan mararanasan mo ang mga rejections. And pag na-reject ka naman, huwag kang panghinaan ng loob or huwag mong hayaan na na ma-negative ka kasi may tumanggis sa tulong mo. Hindi niya grinab yung opportunity na binibigay mo, na help na binibigay mo. Parang wala na, parang hindi kayo naging magkakilala or hindi kayo naging magkaibigan. Hindi, wag ganun. Wag ka magtanim ng negative sa tao, lalo na kung hindi niya grinab yung help na binigay mo. Pero ito naman masasabi ko, daming tao sa mundo, at kung meron mang ganon na mangyari sa'yo, like mag-reject ka, huwag mo nang pilitin muna. Siguro hindi pa siya handa na pero at least na-try mo na tulungan siya. Bale, ang gawin mo, hanap ka ng bago na worthy, na deserving talaga na tulungan, na yung needs talaga yung tulong mo. Nga lang, pinabaliwala ng iba, or ang iba may gustong ganto ganyan, nire-reject na lang yung mga opportunity na dumadaan sa kanila. Huli na nare-realize na ay dapat pala grinab ko na yun, ay dapat nagpatulong na ako, ay dapat naging binaban ko pride ko. Yon, pride, diba? Sabon. Okay, keep running out. You keep them up. Kasi sarap. Sarap sa feeling. Tapos yun nga, una, aralin mga skills, palakasin ang sarili. Pangalawa, alamin ang needs para naman naayon
yung mga plano mo, yung gagawin plano na ayon sa ano, para tuloy-tuloy maging successful, tuloy-tuloy sa pangarap. And pangatlo, dapat mong gawin na mag-help. Yan, tumulong sa iba. Pero hindi lahat i-accept ang tulong mo. Kaya don't waste your time on people who don't need your help. Instead, find someone or somebody anywhere, anytime, na deserving, na worthy to help. Yan. So, yun nga, para maging successful. Kasi yung mga bagay na kotse, bahay at lupa, mga ari-arian, parang ano na lang yan eh. Yung katas na lang ng paghihirap. Katas lang nung tatlong ginawa nila. Na kahit may sariling problema po problema yung pang-problema ng iba. Gagawan pa ng solusyon ng problema ng iba. Kahit hindi naman nila yung problema. What? Bro, what are you... Yun, mabigat yun talaga. As in, sinasabi ko, mabigat yun. Pero, worthy gawin. Yun yung worthy gawin. Kasi nga, nagagamit mo ng skills mo na pinaghirapan mo, pinag-aralan mo, and nakakatulong ka pa sa ibang tao sa pag-solve ng problema nila. And yun, para sa akin, is the best feeling na yun. If makatulong talaga, kahit sa simpleng paraan, sa simpleng bagay, makatulong, ang sarap na sa pakiramdam. Lalo na yung mga ngiti nila, mga ngita. Like, kunwari, sa mga pag-editing, syempre, inaaral na din naman, tapos may kaibigan ka, gusto magpaturo, or magpatulong, or magpagawa, magpa-edit ng video, or ano, tapos, syempre, tutulungan mo. And pag natapos na yun, syempre ikaw, ako sa experience ko talaga, lahat ng sinasabi ko, experience ko din yun. Yun, sa pag-edit, is nakakatuwa kasi pagtapos ng edit ko sa, kunwari, music video nila, ang saya nila. Tapos minamay-di pa nila, nakatag ako. Tapos, ang saya ko din kasi, nagawa ko yun, grabe. Dati hindi ko nagagawa, pero ngayon, parang, sarap sa pakiramdam, nagagawa ko na. Yun yung first step. Pangat ng pangat yan. Hanggang sa makuha mo yung pangarap at buhay na gusto mo. Yun yung masasabing successful. Para sa akin, yun yung masasabing successful. So, yun nga guys. Correct me if I'm wrong na lang ha. Sinasabi ko nga sa post ko, correct me if I'm wrong. Kasi, nobody's perfect naman. Pero, ito lang yung laman ng utak ko na gusto kong i-share sa inyo. Kaya hindi ko alam kung magugustuhan nyo or hindi. Pero kung sakaling nagustuhan nyo man guys, is kindly, follow and, kindly like and share, ganun. Pare, ito, first time ko lang talaga itong ginawa. Actually, this is not my first time na mag-video sa sarili, pero itong gantong vlog tungkol sa mga laman ng utak ko, ito ang first time. Kaya, kung nagustuhan nyo man guys, yun nga, sinabi ko na. And bye-bye, ito na lang muna sa ngayon. So, bye-bye. Enjoy. God bless guys. Nagbabay na ako pero God bless. Yun.